Welcome guys, it's Deeper on your screen and you are watching my first ever vlog. So, kapag nagustuhan niyo po, please give it a thumbs up, leave a comment below, and then power share tayo. Dun po sa mga nanonood sa aking YouTube channel, please hit that subscribe button and the notification bell as well. So yun na nga, recently I felt like isolating myself sa social media kasi medyo negative yung feed or maaaring masyado ko lang na-absorb, lalo na kapag ka nagbabasa ako ng balita. So, what I did is, nag-refrain muna ako sa paggamit. And, when I started to change the pattern, I found out something na nagpa-elevate ng mood ko. And that is, propagating my aloe vera. So, ngayon po sa vlog ko na ito, makikita niyo kung ano yung naging progress nung pagpaparami nung aloe vera namin dito. So, yeah, I'm excited to tell you. Let's get into it! Last January 31, I decided na ipropagate na yung mga halaman naming aloe vera dun sa taas. Kasi nga, kung makikita nyo, grabe na siksika na sila dyan sa paso. Sayang lang din naman yung benefits kapag hindi rin siya magagalaw. So, wala kami paso. What I did is, yung mga hindi namin ginagamit na plastic bottle, ito, kagaya nito, ching, yan. Absolute po ang ating sponsor na may kakaibang takip. Char. And so, ginawa ko, ito, hinati ko siya, So, ginipit ko siya gamit tong gunting kasi medyo mahirap gamitin yung kutsilyo dun. Ayan, ginipit ko siya, siguro mga ganitong level. Yan, kipit. Tama ba? O, tama. And then after nun, after siyang magupit, ito. Pinahiram ako ni Papa nito para putasin yung ilalim para may pagtagasan, paglabasan ng tubig, di ba? Kapag bibiligan mo ni halaman. So, yan. Putasin mo siya gamit ito. So, yun. Siguro mga 5 ganito kalalaki yung ginawa ko. And then, meron din mga cute size. Yes, cute size. O nga, so dahil doon, meron akong napagtanan. Yeah. So yun, nung araw din yun, tangaling tapat, nagbilad ako dun sa taas. Kinukot ko yung mga aloe vera doon sa paso kasi iniingatan kong hindi maputol yung ugat kasi inisip ko baka kapag ka naputol, hindi na tumubo kaya mamatay. Alright guys, yan. Katatapos ko yan sa pagkuha ng mga aloe. So yun, after kung makuha yung itong mga to, sample lang to, binanlawan ko muna sila, banlaw. After no, naghanap kami ni Papa ng lupa. Naghanap din pala kami ng fertilizer. Buti na lang doon sa may kanto. Doon talaga yun, pala yun. Yun, meron dong, tawag nun? Yung naghahati ng lumber. Oo, lumber. Kasi diba kapag hinati yung yung kahoy, meron yung mga debris na nalalaglag, na nagiging kusot. So yun yung, hiningi namin ni Papa. Balik pumunta kami doon. May dala kaming 2 tote bag. Dalawang tote bag para sana doon ilagay yung mga kusot o manghingi ng kusot din kay Kuya. Buti na lang mabait si Kuya na taga doon. So binigay sa amin yung isang sako ng kusot. So yun po, yung history ng kusot namin na until now, nandiyan pa rin. Yan. So that day, syempre, tinanim ko na yung mga nabungkal. Yes, nabungkal. Yun, yung mga ganito, kaliliit. So, ang nangyari, pagbalik ko, yun na, after more than a week, itsura nila mukha silang ng tanggulay, grabe. Yung, alam mo yun, yung kulay nila medyo violet na may pagka-brown. Brown, yes po, brown. Oo. So, yun yung mga halatamos, itsura nila yung parang, alam mo yun, parang malapit ng mamatay na wala ng pag-asang mabuhay. So, syempre, ano ko pa ako nun, personally, feeling ko parang ang bigat ng kamay ko sa halaman. Yes. I found out na kapag nagbabrown na raw yung mga halaman, stress na raw sila sa lugar nila o maaaring overexposed nga sa araw. Which is evident naman na nangyari talaga na overexposed sila. So yun, ang ginawa ko, binaba ko sila dito. Wait. Tama, binaba ko. Yun na, upon checking, binaba ko yung mga maliliit na halaman. Ito, kasi sila talaga yung sobrang nag-dry.
Binaba ko sila nung araw na yun. And then, nung chinek ko kasi yung sa pagdating sa watering ng mga halaman, ay nang ganito, ang sabi kasi, doon sa gardeningknowhow.com, kailangan daw mag-sit sila sa soil within a week, and then after nun, tsaka mo na sila pwedeng diligan, no? So after a week mo pa sila kailangan diligan. Pero doon naman sa napanood ko sa The Earth Facts channel sa YouTube, sabi kailangan daw you keep yung soil na moist bago, for 1 week, and then after that, tsaka mo na siya diligan kung kailan kinakailangan. So medyo magulo, medyo contradicting nga. Pero ang sinunod ko pa rin yung sa gardening know-how kasi nga, ang sabi rin ng ibang source ko, hindi naman sila ganun kasiselan pagdating sa tubig. In case meron akong na-discover. Char. Sana makita. Ayaw sorry. Hindi ganun. Ayan, so ayaw talaga makita. Pero ayan, kita nyo itong part na to. Ayan, feeling ko ito yung panibagong baby. Panibagong baby, ano daw? Ayun, sir. Medyo malabo lang, pero ano yan? Panibagong, halaman. Yun guys, another breaking news. Charing. Ito, ayun na siya, mas malinaw. Sana ganun kaganda yung camera ko para nakikita nyo. Char! Ayaw basta ito tanggalin ko kaya. Char. Ayan. Wait. Ayan na natin. Ayan. Bagong, yes. Basta bagong suwi niya yan. Yan. Wala. Check ko lang. Yun na nga, bale, 2 to 3 days ko sila after ibaba. So, mga February 12 yun. 2 to 3 days ko muna, 2 to 3 days ko muna silang, sige no. Ayun, 2 to 3 days ko munang bago shinutan, yes. 2 to 3 days ko muna bago dinocument yung part na nalalanta na yung ang halaman kasi yun nga kasi nakitaan ko na sila ng development kahit papano. So February 15, that is Saturday, after class, syempre umuwi na ako after class. Then pagdating dito sa may simbahan kasi dito, yan, char. Sa simbahan, meron diyang natitinda ng mga halamanan. Natitinda ng halamanan, diba? No? Yung mga halaman. So meron din sila doon tinitin. Ay, sa isip ko, baka natitinda sila ng pasok. Pero yung malaki talaga hindi kasi plastic na itim. Yan, yung para at least merong temporary na lang na malalagyan ng mga halaman kahit paano. So yun, bumili ko doon ng plastic na itim, mga 10 peraso. So, isa nun, yung ganong klase ng size. Yun, and that day, pagtawid ko, yes, sana nakita niyo. Pagtawid ko dun sa kabilang kalsada, sakto, may nakita akong manong. Wala pang manong, sorry. Bakit ko tumawang visit? Yun, nakita ko si Manong. Naglalako ng halaman. Naka-sidecar siya. May mga halaman siya. May mga halaman siyang tinitinda. Yun nga, na-mention niya na itong mga to daw, mahilig sila sa buhaghag na buhangin. So yun, dahil doon, nauto, yes po. So bumili ko nung isang plastic ng soil sa kanya. Kasi daw organic, galing Quezon. Yes. So uwi ako that day, tinanim ko naman yung mga iba pang halaman. Yun, so February 17 naman, nag-decide ako na ibaba na rin yung mga malalaki na tinanim ko sa mga ganitong absolute. Yes po. Kasi nagdadry na rin sila. So kailangan ko sila ibaba. February 27, after 10 days, I'm glad to see na maayos na sila. Yan. And then, that day as well, yes po, ano yun? Ang ginawa ko, inakit ko ulit yung mga nandun sa itim or nasa plastic na itim na halaman. Kasi yung lupa nila masyado nang basa kasi basa. Kasi nga basa, siyempre. Feeling ko kailangan nila ng sikat ng araw. No? And medyo mamasa-masa na yung soil nila. So, pinas ko sila. Yun nga lang, ng ilang araw,
March 6. Ayun, sinabihan ako ni mama na yung mga halaman ko raw doon sa taas, natuyo. Ano nangyari? Yan, natuyo. Wala rin akong kadala-dala. Pero syempre, binaba ko na rin sila nung araw na yun. Diba? Yun na, March 12 naman, 6 days after, nung pagbaba ko sa kanila after lang matuyo ulit. Ayan, nireshoot ko and mukhang okay naman. Okay, so ngayon ay March 12, Thursday. So, almost after a week ko silang ibaba. Ito na yung naging tsura nila. Kasi March 6 yun nung binaba ko nung tuyo sila. Kung mapapansin niyo to, part na to, medyo maputi-puti yung balat niya ha. Yung outer part is medyo dry. Ayun, medyo dry. Kasi nga, kadalanan lang sa tuyo. May mga part din na, ayan, dry. Ito, natuyo. Sayang. May mga part na dry. Okay, so update naman tayo dito sa mga tinanim ko sa plastic bottles. So far, mga okay naman. Mga okay naman yung tubo nila. Itong isang to. And then ito yung dahon niya. Parang sobrang siksik sa, sa katas. Sa katas, ano daw? Parang sobrang dami ng, sa loob. Sobrang daming pwedeng extract sa loob. Ang isang to. Sarap ko, okay. Ito, yun niya to. Kailan ba? January 31, so, siguro mga 1.5 months, char. Ito na. Kami ng mga sumugot. Isa doon malaki. Tapos yan, sila yun. Okay. Yan. Yun, so far, sa'yo naman. Sa'yo magtanim ng halaman. And, yun, tama nga yung sinabi nila kapag stress ka daw, try mong i-engage yung sarili mo sa isang healthy na activity. Yun, nakaka-enjoy kasi parang bumabalik ka sa pagkabata na bubungkal ng lupa, tapos, yan, laro. Para lang siyang laro kasi bilid ka sa araw, tapos bubungkal ng lupa. Ayun nga pala sa mga gustong magtanim ng sarili na lang, yun, aloe vera, okay, PM nyo na lang ako, guys. Basta yun, PM nyo na lang. Baka matripan nyo din. Kasi meron pa kami ditong mga aloe vera, hindi ko pa natatanim wala na rin namang ibang space. Yan, so, message nyo na ako. Ang bala. Ito, maraming salamat sa panonood. Yes. See you on my next vlog. Bye-bye. Tulad ng mga halaman, tayong mga tao ay lumalago. Ang kinaibahan nga lang, kapag stress na sila sa environment, hindi nila kayang umalis. Tayo? Oo. Kapag hindi na healthy para sa atin ang sitwasyon, may choice tayong lumayo. Hanapin natin yung environment kung saan mag-grow tayo healthily. Dahil may tamang sikat ng araw, tamang ulan, tamang lugar at panahon para matuto tayong lumago.